Magandang hapon sa ating lahat at narito ang ulat sa lagi ng panahon ngayong hapon ng Biyernes, December 26, 2025. Base nga sa ating latest satellite animation, patuloy pa rin nga umiiral ang northeast monsoon sa buong Luzon. Samantalang easterlies naman o yung hangin na galing sa Pasipiko ang siyang umiiral sa nalabing bahagi pa ng ating bansa. Sa magiging lagay nga ng panahon bukas, asahan nga natin na dito sa may Batanes at Babuyan Islands dahil nga sa patuloy na epekto ng northeast monsoon ay makararanas ng makulimlim na panahon at may kasamang mga pag-ulan. Sa bahagi naman ng Apayao, Mainland Cagayan, hanggang dito sa may Isabela, asahan din natin yung mahihinang mga pag-ulan dala ng northeast monsoon. At sa nalabing bahagi pa ng Luzon, asahan natin yung bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan at mga pulupulong mahihinang mga pag-ulan na dala rin ng northeast monsoon. Ang temperatura nga dito sa may Northern Luzon nananatiling mababa na kung saan sa may Tuguegarao, maaaring umabot 22 hanggang 28 degrees Celsius, sa may Lawag 24 to 30 degrees Celsius at sa may Baguio City, maaaring umabot 16 to 22 degrees Celsius. Dito naman sa Metro Manila, maaaring umabot 23 to 31 degrees Celsius. Sa magiging lagay naman ng panahon dito sa may bahagi ng Palawan, Visayas at Mindanao, patuloy pa rin nga yung magandang panahon, generally fair weather, asahan lamang yung tsansa ng mga pulo-pulo at mga panandali ang mga pagulan, pagkidlat at pagkulog. Ang temperatura nga ay magiging pinakamainit nga dito sa may bahagi ng Mindanao, specifically sa may Zamboanga City at Davao na kung saan maaaring umabot hanggang 33 degrees Celsius. Sa magiging lagay naman ng panahon sa susunod na 3 araw dito sa mga piling lugar sa Luzon, asahan nga natin na sa may Legazpi City at malaking bahagi ng Bicol Region. Although magiging maganda pa yung panahon bukas pagsapit ng linggo, asahan nga natin yung pagkakaroon na ng mga kalat-kalat na mga pag-ulan, pagkilat at pagkulog dahil sa paglakas ng easterlies. Ngunit panandalian lamang yan at pagsapit ng Lunes hanggang Tuesday, agad din namang gaganda yung panahon at magkakaroon na lamang ng mga pulupulong mga pagulan, pagkidlat at pagkulog. Dito naman sa may Metro Manila, asahan pa rin yung patuloy na magandang panahon, pwera na lamang sa tsansa ng mga pulupulong mahinang mga pag-ulan dala ng northeast monsoon. Ngunit pagsapit nga ng Lunes hanggang Tuesday, ang sistema nga o yung northeast monsoon ay bahagyang aatras at mapapalitan na nga yan dito sa Metro Manila at malaking bahagi ng Central Luzon ng easterlies na siya magdadala ng mga pulo-pulo at mga panandali ang mga pagulan, pagkidlat at pagkulog. Sa may Baguio City at sa malaking bahagi ng Northern Luzon, asahan pa nga rin natin yung patuloy na pag-iral ng hanging amihan na siyang magdadala din ng pulo-pulo at mahinang mga pag-ulan. Dito naman sa may bahagi ng Visayas, dahil nga sa paglakas ng easterlies, pagsapit ng linggo hanggang Lunes, magkakaroon na nga rin ng mga kalat-kalat na mga pag-ulan, pagkilat at pagkulog at makulimlim na panahon sa may Tacloban City at malaking bahagi ng Eastern Visayas. At gaganda rin agad yung panahon pagsapit ng Tuesday. Samantalang asahan din natin na sa malaking or natitira pang bahagi ng Visayas, patuloy pa rin nga yung magandang panahon at andyan pa rin yung tsansa ng mga pulo-pulo at mga panandali ang mga pagulan, pagkidlat at pagkulog. Dito naman sa bahagi ng Mindanao, asahan nga natin na sa susunod na 3 araw, malaking bahagi pa rin ng Mindanao ang makararanas ng magandang panahon. Pwera na nga lamang sa may Caraga Region na kung saan nakikitaan natin ng pagkakaroon ng mga kalat-kalat na mga pag-ulan, pagkidlat at pagkulog, pagsapit ng Lunes hanggang Tuesday dahil nga sa epekto ng easterlies. Sa magiging lagay naman ng ating karagatan, meron tayong nakataas na gale warning. Nagsisimula nga yan dito sa may seaboards ng Cagayan, northern seaboards ng Northern Luzon, hanggang dito sa may western seaboards ng Northern Luzon, mula dito sa may seaboards ng Ilocos Norte hanggang sa Ilocos Sur, specifically nga pababa hanggang dito sa may parte ng Santiago. Kaya inaabisuhan po natin
ang ating mga kababayan dyan, especially nga yung maliliit na sasakyang pandagat, na ipagpaliban po muna yung paglalayag sa mga areas na yan dahil napakadelikado ng pagtaas ng pag-alon. At sa nalabing seaboards nga ng Luzon, although wala tayong nakataas na gale warning, makararanas ng mga katamtaman hanggang sa matataas na mga pag-alon na kung saan maaaring umabot yan hanggang 3 meters. Kaya iba yung pag-iingat po sa paglalayag dyan, lalong-lalo na nga yung ating mga isda at maliliit na sasakyang pandagat. At sa nalabing bahagi nga ng seaboards ng ating bansa, asahan lamang yung banayad hanggang sa katamtamang mga pag-alon. Base naman sa ating tropical cyclone threat potential, patuloy pa rin nga yung magandang pinapakita ng forecast na kung saan hanggang sa makatapos nga ang taong 2025 ay wala tayong inaasahan na magiging isang bagyo o low pressure area sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility. However, pagsapit nga ng unang linggo ng Enero, maaaring may mamuong isang low pressure area o mababang tsansa pa na maging isang ganap na bagyo dito sa may Sulusi. Kung hindi man ito mamumuo at maging isang low pressure area, maaari na isa itong parte ng Intertropical Convergence Zone. Kaya muli, patuloy po tayo umantabay sa mga updates ng pag-asa hinggil nga sa mga aring mangyari or maaring mamuo ng mga bagyo o low pressure area sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Dito sa Kalakang, Maynila, ang araw ay lulubog na alas 5:35 ng hapon at sisikat bukas ng alas 6:19.